Kristiyanong pag-iisip. Sapagkat alam niyo po, ang kapayapaang ito, hindi ito yung kapayapaan na makukuha natin dito sa mundo. Paano pong ibig sabihin nun? Let's say, tayo po ay nababagabag, nahihirapan tayo, na-stress tayo. Pwede tayong magpunta sa isang mga lugar na yung mga nature, makikita natin yung mga magagandang tanawin. Ito ay nagbibigay ng relief sa atin. Di ba? Minsan, magbabasa tayo ng mga aklat na magagandang babasahin, pero dapat sana Bible yung binabasa natin kung tayo ay nababagabag, o kaya naman tayo makikinig ng music at magbibigay sa atin ng relief. Pero ang mga bagay na ito, itong kapayapaan na ibinibigay dito sa mundong ito po ay pangsamantala lamang, at hindi ito yung pangunahing partikular na tinutukoy dito sa sulat ni Pablo sa Filipos na tinatawag na kapayapaan ng Diyos o na kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Sa ating pong paksain sa umagang ito, meron lang po tayong dalawang usapin na ating tututukan. Ang una po ay ang kapayapaan ng Diyos, ang siyang pinagmumulan ng Kristiyanong pag-iisip. So ito po yung ating pag-uusapan. Paano ba? Saan ba nag-uumpisa? Saan nagmumula ang pagkakaroon ng Kristiyanong pag-iisip? Ayon sa sinulat ni Pablo dito sa mga taga-Pilipos, ito ay nagsusimula sa pagkakaroon ng kapayapaan ng Diyos. Yun po yung ating unang tututukan o pag-aaralan. At ang pangalawang usapin na ating pag-aaralan, at ito yung ating panghuling usapin sa umagang ito, ay ang Kristiyanong pag-iisip ay tungkulin ng bawat mananampalataya. So dahil po nakita natin kung saan nagmumula ang pagkakaroon ng Kristiyanong pag-iisip, ngayon, itong Kristiyanong pag-iisip ay isang aktibong gawain na dapat gawin o isang tungkulin ng bawat mananampalataya. Yun po ay matatagpuan natin sa verse 8 ng ating aklat na pinag-aaralan. So tayo po ay magpatuloy para sa ating pag-aaral. Sa unang usapin, ang kapayapaan ng Diyos, ang siyang pinagmumulan ng Kristiyanong pag-iisip. Hayaan niyo pong basahin ko muli ang verse 7 ng Philippians chapter 4. Ang sabi po rito ng salita ng Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo. So dito po sa talata na ating binasa, agad nating makikita na binanggit dito yung kapayapaan ng Diyos. Ngayon, ano ba itong kapayapaan na ito? Ang sabi rito sa verse 7, ito ay hindi maabot ng pag-iisip. Bakit po sinabi rito ni Pablo na ang kapayapaan ng Diyos na ito ay hindi maabot ng pag-iisip? Sapagkat ito po ay hindi nagmumula sa atin o sa mundong ito. Ito po ay nagmumula sa Diyos. Hindi po ito natin kayang i-process ng ating pag-iisip kung paano ang Diyos sa kanyang kabanalan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagiging just, matuwid, ay tayo ay kanyang kinahabagan at niligtas niya tayo. So, ang kapayapaang ito ay nagmumula sa Diyos. Ano po ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 14 verse 27? Ito po ang kanyang sinabi. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. So nakita po natin mismo, ang Panginoong Jesucristo sinabi niya na yung kapayapaan niya na galing sa Kanya, na iniiwan niya doon sa Kanyang mga alagad o sa Kanyang mga apostol sa pagkakataong ito. At hindi ito gaya ng kapayapaan na, kagaya nung sinabi natin kanina, na ibinibigay ng sanlibutan, yung mga temporary lamang na kapayapaan. Na siguro gusto natin kumain tayo ng masarap na pagkain, pumunta tayo sa isang lugar na magpapasaya sa atin, o mag-isip tayo ng mga bagay na magpapasaya sa atin. Pero pagkatapos nun, babalik na naman tayo dun sa kalagayan natin na tayo ay nalulungkot at nababagabag. Kasi po, hindi po yun ang tunay na kapayapaan na binabanggit dito sa ating pinag-aaralan. Hindi ito kagaya ng sa sanlibutan, ang sabi ng Panginoon Hesus. So ano po ito? Ang kapayapaang ito ay tumutukoy sa pagkaalis ng espiritual na pagkabagabag.
So yun po yung dapat natin makita. Ito pong kapayapaan na ito po ay nakatuon sa spiritual na aspeto. No? Yung pong spiritual na pagkabagabag. Alam niyo po pagka ang inyong spiritual ay bagabag, alam niyo po ba pati ang inyong physical na katawan ay apektado? Nyari po, nakagawa kayo ng kasalanan. Hindi kayo humingi ng tawad sa kasalanan na yun. Ito ay inyong patuloy na pinagtatakpan at patuloy nyo itong pinamumuhay, bagamat sinasabi na sa inyo ng salita ng Diyos na dapat kayo magsisi. So, nagkakaroon po ito ng epekto unang-una sa spiritual natin sapagkat tayo nagkakasala. At pangalawa, siyempre, yung ating physical na katawan, hindi tayo makatulog. Nakikita natin yung kapatid natin, kunyari ang kasalanan natin ay mapuot sa kapwa. Pag nakikita natin yung kapatid natin, kumukulo yung dugo natin, high blood tayo. So, yun po ang epekto nito. Yung pagkakaroon ng spiritual na pagkabagabag. Ano pa? Katiyakan sa kaligtasan mula sa kasalanan. Ito pong kapayapaan na ito, nabigay ng Panginoong Hesus, nagbibigay ito ng katiyakan sa kaligtasan. Saan? Kaligtasan ba sa kahirapan, sa sakit? Hindi po. Primarily, ang kaligtasan na ito ay mula sa kasalanan. Dahil alam natin na hindi na tayo kaaway ng Diyos. Yun po yung kapayapaan na yun. At ano pa? Ang presensya ng pag-ibig ng Diyos sa anumang mga pangyayari. So sabi rito, presensya ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi lamang yung tayo po ay binebless materially o yung ating mga kalusugan, no? Pero yung pong pag-iingat ng Diyos sa atin, sa ating paglakad bilang mga Kristiyano, yung po ay napakalaking biyaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi rito, sa anumang pangyayari. So, ibig sabihin, anumang pangyayari, ito man ay mabuti o masamang pangyayari. Yung po yung sinabi sa Romans 8:28, di ba? Ang pag-ibig po ng Diyos ay nandun. Kaya wag po nating isipin na kung meron man tayong mga pinagdadaanan ng mga bagay na pagsubok, wala na yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Lagi nating isipin na sa bawat pagkakataon na yon, ito man ay maganda o hindi maganda, nandun po lagi ang layunin ng Diyos. At ang layunin ng Diyos na yun ay para sa ating kabutihan. Maaaring hindi natin nakikita, bakit ganito nangyari sa akin, Lord? Tapat naman ako sa iyo, pero ba't ganito nangyayari? Pero ang sinasabi ng Panginoon, meron akong layunin dyan at yan ay para sa kabutihan mo. So yun po yung kapayapaan ng Diyos na binabanggit dito sa verse 7 na ating pinag-aaralan. At ito po ay dumarating sa pamagitan po ng paraan. Ano po yung kaparaanan na ito ay dumarating sa atin? Ito po ay dumarating sa atin nung tayo po ay nakasumpong ng biyaya ng kaligtasan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung sabi ni Hendrickson Kistemaker sa kanilang commentary. Ang bunga ng pananampalataya ay kapayapaan ng Diyos. Pananampalataya sa Kanya, sa Diyos at sa Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. So yun po yung kapayapaan ng Diyos na sinasabi dito sa ating pinag-aaralan. Ano pa po makikita natin? Yung pangalawang punto po na makikita natin dito, under na sa unang usapin natin o sa point number 1 natin. Ang kapayapaang ito ay bantay o gwardya na nag-iingat sa puso at isip ng bawat anak ng Diyos. So, basahin po natin muli. Ang sabi rito sa verse 7, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Bakit po sinabi ni Apostol Pablo dito na mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus? Kapag po tayo ay binasa muna natin yung previous verse ng Philippians 4, atras po muna tayo sa verse 6. Ito po ang sinasabi ng verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kung hindi, sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may papasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So nakita po natin yung exhortation ni Apostol Pablo rito sa verse 6 na sabi niya, huwag kayong mabalisa o don't be anxious. So ibig sabihin, ang connection po nito, pagdating po sa verse 7 na sinasabi rito na ang mag-iingat ng inyong mga puso, yun daw kapayapaan ng Diyos na siyang mag-iingat
sa ating mga puso at ating mga pag-iisip kay Kristo Jesus, ito ay pag-iingat laban sa mga kabalisahan. Kasi ang sabi po rito, huwag kayong mabalisa eh. At sabi pa rito sa verse 6, sa pamamagitan ng pananalangin at pagsasamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahiligan sa Diyos. So ano pong makikita natin dito? Itong kapayapaan na ito, nag-iingat sa atin. Unang-una sa puso natin at gayon din po sa ating pag-iisip. Kaya nga po ito yung koneksyon eh. Ito yung koneksyon ng pagkakaroon ng Kristiyanong pag-iisip, yung kapayapaan ng Diyos na nag-iingat sa bawat mananampalataya. Na magkaroon sila ng Kristiyanong pag-iisip. Bakit po? Kung tayo po ay puno ng bagabag, puno ng mga anxiety sa ating buhay, puno ng pag-iisip, ng mga problema, hindi po tayo magkakaroon ng Kristiyanong pag-iisip. Kasi bakit po? Iba po yung laman ng ating pag-iisip. Punong-puno po ito ng mga worries, mga anxiety sa buhay. So kaya po, ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang relasyon sa Kanya, nung tayo po ay nakasumpong na biyaya ng kaligtasan, ito po yung nagsisilbing bantay o gwardya sa atin upang hindi po tayo mapuno ng mga ganong pag-iisip. At bagkus yung pag-iisip natin, magkaroon tayo ng Kristiyanong pag-iisip na kung saan ito po yung ating sunod na pag-uusapan sa ating pangalawang usapin. So, yun po yung ating sunod na nakita, na ang kapayapaan ng Diyos ay bantay o gwardya na nag-iingat sa puso at isip ng bawat anak ng Diyos. At alam natin, bakit nagkaroon ng kapayapaan na ito? Unang-una, nakita natin, nung dumating ang biyaya sa atin, tayo ay nanampalataya kay Kristo, nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating Diyos. Diba? Anong sabi sa Romans 5 verse 1? Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan. Again, nakita natin, peace, kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So dahil po sa pananampalataya natin sa Panginoon, nung dumating yung biyaya ng kaligtasan, narinig natin ang Ebanghelyo, tayo sumampalataya sa Panginoon, nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Na dati tayo ay hiwalay sa Kanya, patay sa kasalanan, napupuot ang Diyos sa atin, at tayo rin ay, kahit hindi natin siguro tayo aware o alam, ay patuloy tayong lumalakad, papalayo sa Diyos, at maaring tayo sa ating mga gawa at pag-iisip ay napupuot din sa Diyos nang hindi natin alam, nung tayo ay wala pang tamang relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang anak. Subalit ngayon, wala na po tayo doon. Tayo ay inilipat na sa kaliwanagan. Tayo ay isinugpong na sa Kanyang anak. Yung pong tamang relasyon, meron na po tayo noon. Tayo ay hindi nakaaway ng Diyos. Wala na tayo sa puot ng Diyos. At tayo ay inaring ganap na. Yun po yung sabi dito sa Romans 5 verse 1. At ang lahat ng mga biyayang ito ay, paano natin ito natanggap? Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So nakita po natin yung kapayapaan ng Diyos. Nakita natin na ito ay galing sa Panginoon. Ito ay ginagamit ng Panginoon upang ingatan tayo na magkaroon tayo ng mga pag-iisip na pag-aalala, at ito ay mapalitan ng mga Kristiyanong pag-iisip na ating babalangkasin mamaya sa susunod nating usapin o puntuhin. At nakita natin na ito ay ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa ating Diyos. At ano pang makikita natin dito? Sapagkat ito ang nagbabantay sa atin, ito rin ang naghahari sa ating puso, itong kapayapaang ito. Ano po ang sinabi ng Colossians 3 verse 15? At maghari sa inyong puso ang kapayapaan, again, peace, kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. So nakita po natin, ang naghahari sa puso ng isang mananampalataya ay ang kapayapaan na bigay ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay doon tayo tinawag upang tayo ay magkasundo. Sabi rito, tinawag din naman kayo sa iisang katawan, na dapat tayo ay magkaroon ng pagkakasundo-sundo. At ano ang
ang nais sa atin ng Panginoon na maging tugon natin sa paghahari ng kanyang kapayapaan sa ating puso. Tayo ay maging mapagpasalamat. Sa paanong paraan? Sinabi po rito sa binasa natin sa verse 7, ang sabi rito ay sa paanong paraan na tayo ay magpapasalamat? Sa pananalangin. Yun po yung sinabi sa verse 6. Yun po yung paraan ng Diyos upang yung kanyang biyaya ng kanyang kapayapaan ay iparating sa atin sa pamamagitan ng ating pananalangin. Sapagkat, alam niyo po ba, pag tayo po ay nananalangin, yung pong sentro natin sa ating sarili, na niisip natin na kaya nating gawin ng mga bagay, kaya nating lusutan o solusyonan yung mga problema na meron tayo, yun po ay nawawala pag tayo ay nananalangin, sapagkat yung sentro na tayo yung nakalagay dun sa, tayo yung nakaupo dun sa bagay na yon, ay inaalis po natin sarili natin at itinutuon natin ito sa Panginoon na humingi tayo ng awa sa Kanya, na tulungan tayo ng Panginoon. Alam niyo po ba, kahit yung mga hindi mananampalataya, no, pagka sila ay dumarating sa mga bagay na dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, lumalapit sila sa Panginoon kahit hindi nila kilala ang Panginoon. Kasi bilang nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis, nandoon po yung inilagay ng Diyos sa kanilang puso na meron pong manlilikha. Subalit dahil sa pagkamakasalanan, ito po yung naging darkened. Yung itong image na ito, yung tinatawag na image of God, dahil lahat po tayo, we are created according to God's image and likeness. Dahil po sa kasalanan, ito po yung lumabo na dapat po i-reflect natin kung ano ang katangian ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na tayo ay parang mga Diyos, na parang Diyos. Hindi po. Yung katangian ng Panginoon, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagiging just, yung pagiging matuwid, yung kanyang mahabagin, yung po ay i-reflect natin. Ngunit dahil sa kasalanan, lumabo po yung reflection na yun, yung imahe na yun. Kaya hindi po natin ma-reflect yun ng tama kung wala tayong tamang relasyon sa Diyos. Ngunit, sa bawat taon, may naiiwan pa rin nakatangian na gano'n. Kaya nga lumalapit kayo, meron kang paglapit sa Diyos. Diyos ko po, tulungan niyo po kami. Diyos ko po, tulungan niyo po ang kapatid ko, ang asawa ko, ang anak ko. So kahit po hindi mananampalataya, meron pong pag-ganon. Pero ang kaibahan po nito, dahil meron ng naghahari sa atin na kapayapaan ng Diyos, alam natin na ang Diyos, lagi natin kasama at tutugon sa atin. Ito yung nag-iingat sa atin at saka yung naghahari sa ating puso. Kaya yung ating kaisipan na tayo ay puno ng pag-aalala, ito ay mapapalitan ng Kristiyanong kaisipan. So nakita po niyo yung koneksyon sa pagkakaroon ng tunay na kapayapaan sa Diyos? Yung inyong kaisipan na iniingatan kayo ng kapayapaan ng Diyos sa mga worry o anxieties dun sa verse 6, ito rin yung dahilan kung paano ang isang Kristiyano magkakaroon ng Kristiyanong pag-iisip. So hindi ito natin makukuha sa mga libro, mga self-help, sa mga TikTok, o mga pinapayo-payo dyan, sa mga social media. Hindi natin makukuha ito. Makukuha natin ito, una-una, sa pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos, sa pananampalataya. Pangalawa, sa pag-aaral ng kanyang mga salita. So ano po mga makikita nating lesson dito? So una-una, alam natin, ang kapayapaan ng Diyos ay dumating sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Colossians 1 verse 20. At sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili, ni-reconcile po. Bakit kailangan i-reconcile? Kasi nga magkagalit hiwalay sa kasalanan Puot ng Diyos sa mga taong hiwalay sa kasalanan. So pagkasunduin, i-reconcile sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan. Nakita na naman natin yung peace o yung kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. So yun po yung Ebanghelyo. Kung bakit po ang Panginoong Hesus ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin na hindi naman karapat-dapat iligtas, yun po yung biyaya na tinatawag. Ang biyaya ay ang isang bagay na hindi naman dapat tayo bigyan. Pero tayo ay binigyan. Wala tayong nakita sa atin na kung anuman. Yun po yung meaning ng biyaya. At nasaan ang biyaya? Anong object ng biyaya? Kasi lagi na natin sinasabi, God's grace, God's grace. Naintindihan ba natin yung grace, yung God's grace?
Ang object po nun ay walang iba kundi si Jesucristo. Na tayo, na dapat ay parusahan, pero siya, sa kanyang pag-ibig, binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Yung po yung grace, yung pag-ibig niya. Dapat po makita natin yun, yung grace na yun, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So, saan tayo lagi titingin? Walang iba kundi kay Jesucristo. Yun yung grace. So, ano pong makikita pa natin dito? Ang kapayapaan ng Diyos ay patuloy niyang ibinibigay sa pamamagitan ng kaparaanan ng kanyang biyaya sa pananalangin. So, yun po yung means of grace ng Panginoon para magkaroon tayo nung meron na tayong kapayapaan, pero patuloy niyang sinusustain yung kapayapaan na yun. Dahil nga nandito pa tayo sa mundo, nasasubject tayo sa mga pag-iisip, mga pag-aalala, at mga masasamang pag-iisip. So, paano sinusustain ng Panginoon yun na hindi tayo mapunta ron sa mga ganong pag-iisip? Ano sabi sa Philippians 4 verse 6? Atras tayo ng konti. Sabi rito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. See? Yung po yung paraan ng Panginoon, prayer. Kaya napakahalaga po ng prayer. At ano dapat ang prayer? Sabi rito, pagpapasalamat at pagsamo. So ikaw ba ay nagpapasalamat sa tuwing ikaw magpe-pray? At meron ka bang pagsamo? Ibig sabihin yung pagsamo, ito yung pagpapakumbaba mo eh. Yung nakikita mo yung sarili mo na wala kang magagawa kung wala ang Panginoon, kung wala ang kanyang pagsama, kung wala ang kanyang biyaya, wala kang magagawa. Kaya ikaw nagpe-pray. Hindi ka lang nagpe-pray na, Lord, bigyan mo ako nito. Lord, tulungan mo ako dito. Tama naman po yun kasi mga supplications po yun eh. Yung po ay mga legitimate na hinihingi natin sa Panginoon. Pero dapat makita natin, pag nagpe-pray tayo, hindi tayo yung parang inuutusan natin ng Panginoon. Dapat meron, sabi rito, merong pagsamo at may pagpapasalamat. Ang kapayapaan ng Diyos ay nagdudulot ng pagpapakumbaba at pagpupuri sa Diyos. Dapat maging mapanalanginin ang isang mananampalataya. So lagi po natin tandaan, pag tayo po yung nagpe-pray, dapat po yung pagsamo natin sa Panginoon lagi nandun. Hindi po yung parang lagi nating inuutusan siya. At saka ano pong sabi, dapat po laging kung ano po ang kalooban niyo, Panginoon, yung po ang mapangyari. So may mga bagay na pinagpe-pray tayo, hindi nangyayari. Dapat, alam natin na dapat natin tanggapin na baka ito ay hindi kalooban ng Panginoon para sa atin. Bagamat ang bagay na ito sa tingin natin, maganda, ito ang dapat, pero baka ibang kalooban ng Panginoon. So dapat willing tayo na mag-submit kung ano man po ang kalooban ng Panginoon. At sa panghuli, ang kapayapaan ng Diyos ang nag-iingat sa puso at pag-iisip ng mga mananampalataya laban sa mga kabalisahan. Again, yung nga po yung sinabi natin kanina. Dahil ito po yung nag-iingat sa atin dun sa mga worrying natin, mga anxieties natin, ito ngayon ang magdudulot ng Kristiyanong kaisipan. Na ito po ay tungkulin ng bawat mananampalataya na magsumikap ka na magkaroon ka ng ganitong kaisipan. Hindi ito yung nakaupo ka lang, wala kang gagawin, wala kang effort, ay magkakaroon ka ng Kristiyanong kaisipan. Ay hindi darating sa iyo ito pagka wala kang gagawin sa mga sinasabing mga kaparaanan ng biyaya na ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga salita. Kung ang ating pag-iisip ay mapupuno ng mga masasamang bagay, masasamang pag-iisip, o mga bagay na nakikita natin sa paligid sa mundo, lalong-lalo na sa social media, na nakita natin, ang Pilipinas, social media capital of the world na po tayo. Wag po tayong matuwa doon. Dapat nga maalarma tayo doon eh, na tayo pala ay nahuhumaling na ng husto sa mga social media. So ano po ang mga hamon na dapat nating makita sa ating pinag-aaralang sa unang usapin na ito tungkol sa kapayapaan ng Diyos? Unang-una, ito po ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng pananalangin. Kumusta ba ang ating pananalangin? Diba? Ang pananalangin ba natin ay puno ng pagpapasalamat sa Panginoon? Dapat po, opo. Ito ba ay nakasentro sa Ebanghelyo ng Kristo? Ito po yung napakahalaga. Sa tuwing tayo mananalangin, dapat lagi po natin binabalikan yung ginawa ng Diyos sa ating pagliligtas. Kunyari po, tayo po humingi ng tawad sa ating mga kasalanan sa Panginoon. Paano po tayo hihingi ng tawad sa Panginoon kung hindi natin babalikan yung ginawang pagliligtas sa atin? Na alam natin ang Diyos hindi na siya galit sa atin. Alam natin ang Diyos pinatawad na tayo. Pero
dahil nandito pa tayo sa lupa, mayroon pa tayong indwelling sin. May nananatili pang kasalanan sa atin, sa ating laman, sa ating pagkatao. Kailangan po natin patuloy na humingi ng tawad sa ating Diyos. At sa paghingi natin ng tawad, nakasentro po doon yung Ebanghelyo ni Kristo, yung ginawa niya sa atin. Sapagkat bakit? Kung hindi po tayo nakasentro sa Ebanghelyo ni Kristo, ano po isipin natin? Ako, ang Diyos na ito, galit na sa akin. Kasi lagi na lang akong ganito eh. Ang Diyos na ito, wala na. Hindi na siguro kami bati. Wala na siguro yung kapayapaan ng Diyos kasi ganito na yung ginagawa ko, nagkakasala na ako. Well, tama naman po na maapektuhan yung ating assurance o yung katiyakan ng ating kaligtasan kapag tayo gumagawa ng kasalanan at yung disiplina ng Panginoon ay kanyang ipinagkakaloob sa tuwing tayo ay nagkakasala o tayo ay umaalis dun sa kanyang landas. Ngunit alam po natin na kung ang ating pananampalataya ay tunay at tayo na kay Kristo na, tayo po ay may kasiguraduhan na tayo hindi nakaaway ng Diyos. Sa tuwing tayo lalapit sa Panginoon sa pananampalataya, alam natin na tayo kanyang patatawarin. So hindi po tayo dapat mag-isip na ang Diyos mabagsik, galit pa sa akin. Hindi po. Sapagkat yung ginawa po ng Panginoon Kristo, tapos na po iyon. Tayo po ay inaring ganap na ng ating Panginoon kung tayo po ay tunay na sumampalataya sa kanyang anak. So dapat po nakasentro sa Ebanghelyo yung ating panalangin. Ano pa po makikita natin? Ipinagkakatiwala ba natin sa Panginoon ang lahat ng mga bagay sa tuwing tayo'y nananalangin? Yun nga po, again. Humihiling tayo sa Panginoon ng mga bagay. Pero pinagkakatiwala ba natin na ito'y dapat sa kalooban niya? Yung mga bagay ba na nangyayari sa atin ngayon, nakikita natin ngayon, sa buhay natin, o maging dito sa church. Pinagkakatiwala ba natin sa Diyos yan? O iniisip natin yung sarili natin ng dapat ganito eh, dapat ganyan eh. Bakit hindi natin pagkatiwala sa Diyos ito, sa panalangin natin? Dapat po ipagkatiwala natin sa Panginoon dahil alam natin na lahat nangyayari, ito po ay nasa kapahintulutan ng Panginoon, nasa kanyang probidensya itong lahat. At wala pong bagay na nangyayari na hindi ayon sa kanyang kapahintulutan. So ano pong warning sa umagang ito sa ating pinag-aaralan? Unang-una po kung wala po tayong tunay na pananampalataya kay Kristo, na kung saan nakita natin doon dumarating yung tunay na kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay nananatili, wala pong kapayapaan. At yung pong pag-iisip natin ng mga pag-aalala, mga worries, doon po tayo magdudwell parate. Yung po yung magiging laman ng puso natin kasi wala po tayong tunay na kapayapaan o yung tunay na peace. Ang meron lang sa atin yung mga temporary peace na ino-offer ng mundong ito. Yung masasarap na bagay, masasarap na pagkain, mga yaman, mga katanyagan na nagbibigay lamang ng temporary peace. Pero pag uwi mo na sa bahay, kunyari namasyal ka, nag-relax ka, na-enjoy ka, temporarily, pero pag uwi mo, nandun pa rin yung problema mo, may kagalit ka, kagalit mo anak mo, kagalit mo asawa mo, andun pa rin. Hindi nawawala. Kasi hindi yun yung tunay na peace eh. Pero ang tunay na peace, pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, sa pananampalataya. Anong sabi ng Panginoon? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. John 3 verse 36. Kaya ano pong sinasabi sa atin ito? Anong hamon sa atin? Hingin natin. Kung tayo ay wala pa kay Kristo, kinakausap tayo ng kanyang mga salita, hingin natin ang habag at awa ng Diyos na tayo tumugon sa pananampalataya kay Kristo. At kung tayo naman po ay na kay Kristo, nagpo-profess po tayo ng pananampalataya sa Kanya, magtiwala po tayo sa Kanya. At patuloy po tayong manalangin na bigyan niya tayo ng Kristiyanong pag-iisip. So, tayo po ay magpatuloy dito sa ating pangalawa at panghuling usapin. At dito makikita na natin yung application nito ng pagkakaroon ng Kristiyanong pag-iisip. Ano ba ang dapat tugon o ang dapat na gawin ng isang mananampalataya upang kanyang linangin o i-cultivate niya itong Kristiyanong pag-iisip? Anong sabi sa verse 8? Basahin ko pong muli ang verse 8 ng Philippians chapter 4. Kauli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri,
kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat na purihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. So nakita po natin, sinabi mismo ni Apostol Pablo, no? Yung kanyang exhortation dito sa mga taga-Pilipos, isipin ninyo. Sabihin, binigyan po tayo ng Panginoon ng isip. Tayo po ay nilalang niya ayon sa kanyang wangis, mayroon po tayong pag-iisip. Hindi po tayo gaya ng mga hayop, kaya hindi po tayo galing sa hayop eh. 'Di ba yung mga kaisipan ng mundo na walang Diyos, ang mga tao ay galing sa unggoy, hindi po totoo 'yan. Sapagkat tayo, imagine niyo po, bilang tao, meron po tayong pag-iisip, tayo mga rational na nilalang. Hindi po tayo gaya ng aso, kung siya ay maisipan niyang dumumi sa lugar na yan, wala siyang pakialam. Gusto niyang mangagat, hindi niya alam 'yon. Kasi instinct lang meron siya, wala siyang kaisipan na kagaya ng sa tao na ibinigay ng Diyos. So ito po yung exhortation ni Pablo na magkaroon tayo ng ganito. Isipin ninyo ang mga bagay na ito. So ito po yung pag-uusapan natin sa ating panghuli na paksain. So sabi po rito, ang pagkakaroon ng Kristiyano pag-iisip ay isang tungkulin, pansinin. Yun nga po, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang isang Kristiyano ay dapat mayroong sigasig na ituon ng mga bagay, ang kanyang mga pag-iisip o ang kanyang isipan na ituon sa mga bagay na makalangit. Kaya po nung binasa ng ating presider kanina, yung sa Romans 12 verse 2, sabi rito, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Magbago. Renewing of your mind. Ano pang sinabi sa Philippians 3:18-19? Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluwa na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. 19. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahiyan, ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. So kapag tayo nakatuon ang isip natin sa mga bagay na makalupa, hindi tayo magkakaroon ng Kristiyano pag-iisip. Tapos, magpatuloy po tayo. Yung unang sinabi rito, anumang bagay na totoo. Di ba sabi sa verse 8? Sabi rito, huli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo. Ito yung unang binanggit ni Apostol Pablo sa Kristiyano pag-iisip. Dapat pag-isipan natin o i-focus natin yung ating isipan sa mga bagay na totoo. So ano po ba itong mga bagay na totoo? Alam natin, ang katotohanan ay walang iba kundi si Kristo. Di ba sabi niya, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Ano pa? Makikita natin na ang katotohanan ay makatagpuan natin sa salita ng Diyos. Anong sabi sa John 17:17? Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So ano pong ibig sabihin nito? So kung tayo po ay magpo-focus ng ating kaisipan sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, hindi po tayo maliligaw ng landas. Yung pong ating kaisipan, hindi po tayo mag-iisip ng mga bagay na hindi totoo. Dapat pong iwasan natin yung mga bagay na hindi totoo. Ano po yung mga bagay na hindi totoo? Eh di kung ano yung sinasabi ng mundo. Ang sabi ng mundo, walang ganap na katotohanan. Truth is relative. Kung anong tama sa'yo yan. Kung ano tama sa akin, igalang mo yun. Tama sa akin yun eh. Wala tayong parang authority dito na sinasabi na sa'yo lang yung tama, yung Diyos lang ng Biblia yung tama, yung totoo. Ay, hindi po yun ang katotohanan. Yun po ay kasinungalingan. Sapagkat sinasabi na ng salita ng Diyos na walang iba na pinanggagalingan ang katotohanan kundi mula sa Kanya, sa Kanyang anak, ang ating Panginoon Jesus, at sa Kanyang mga salita. So yung nakikita po natin mga pananaw ng mundo, kung ito po yung focus ng mind natin, hindi po tayo nagtutuon sa mga bagay na totoo. So dapat iwasan po natin ito. Yung mga makamundong filosofiya, mga makamundong pananaw. Ano po ang sumunod? Ang sabi rito, anumang bagay na kagalang-galang. Sabi rito, anumang bagay na kagalang-galang. Ano po bang ibig sabihin nito?
Ang Kristiyano pag-iisip ay may pag-iwas sa mga kaisipang hindi kagalang-galang. Ano po ba yung mga walang kagalang-galang? Yung mga walang kabuluhan na pag-uusap. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 16, subalit iwasan mo ang mga usaping walang kabuluhan. Sapagkat bakit? Ito'y magtutulak sa mga tao sa higit pang kasamaan. So kapag tayo po, yung mga kausap natin, pinag-uusapan natin mga bagay na walang kabuluhan, mga pagtatalo-talo, mga chismis, ay hindi po yan magbibigay sa atin ng Kristiyanong kaisipan sapagkat hindi yan ang mga bagay na kagalang-galang. O, dapat layuan natin ang mga masamang pagnanasa sapagkat kung yan ang pinag-uusapan natin, doon na nagdudulot yung mga masamang pagnanasa. Ano yung mga masamang pagnanasa? Diba? Sinasabi sa atin dito, tinuturo sa atin, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Yung laman, walang kontrol sa pagkain, sa pag-inom, kahit ano pa mga litim mong bagay, kung ikaw ay walang kontrol, yan ay pagnanasa ng laman. Pagnanasa ng kapangyarihan, ano ito? Gagawin mo ang lahat. Makamtan mo lamang ang iyong pinapangarap o pwesto o posisyon kahit alam mo na ito ay labag na sa kalooban ng Diyos. Yan yung pagnanasa ng kapangyarihan. At huli, pagnanasa ng mga ari-arian. Again, hindi masama na magkaroon ng mga ari-arian sapagkat ito'y biyaya din galing sa Diyos. Pero ano ito? Ito ay walang kontrol na pagkamit ng mga material na bagay na humahantong sa pagiging makasarili at pagiging palalo. So, hindi ito yung mga bagay na kagalang-galang. Kapag dito tayo nagpo-focus ng ating isip, hindi tayo nag-iisip ng mga bagay na kagalang-galang. So, dapat iwasan natin ang mga bagay na ito. Yung mga bagay na walang kabuluhan at yung mga bagay na tungkol sa masamang pagnanasa. Ano pang sumunod? Ano mang bagay na matuwid. So, sabi rito, ang Kristiyanong pag-iisip ay may pag-iwas sa mga kaisipang sumasalungat sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. Ano pong makikita natin doon? Dapat po iniiwasan po natin yung hindi po tayo nagiging matuwid. Hindi po tayo nagiging patas. Kasi sabi rito, anumang bagay na matuwid, dapat ito yung pagpukusan mo. So dapat iwasan mo yung mga pandaraya. Anong practical na aplikasyon nito? Ako po, bilang nag-oopisina, bilang empleyado, di ba? Dapat kahit walang nakatingin sa'yo, ginagawa mo yung trabaho mo. Hindi lang pag nakatingin yung boss mo, doon ka lang gumagawa ng tama. O, alam mo, ang pasok dapat alas 8. Pero iniisip mo, okay lang naman to kasi lagi naman ako nag-extend. Diba? Kahit late ako. Wala traffic talaga Pero pwede kang gumawa ng paraan na gumising ka ng maaga, sa gabi pa lang mag-prepare ka na. Kasi dapat dito may focus yung isipan mo, yung mga bagay na matuwid, yung mga patas na bagay. Iwasan ang pagpandaraya sa kapwa. Ano sabi sa Ephesians 6:5-9? Tamang pagtuturing sa pagitan ng mga amo at naninilbihan, ginagawa ang paglilingkod mula sa puso at hindi pakitang tao lang. Naglilingkod ng may mabuting kalooban. Ang mga amo naman ay dapat mayroong ding ganong pagtrato sapagkat ito ay ginagawa dahil kay Kristo. So, dapat po meron tayong paglinang ng mga ganito. Mag-isip tayo ng mga bagay na matuwid na bagay. Hindi yung makalamang lagi sa kapwa. Sa traffic na lang. Sinabi na, no right turn on red o no left turn on red. Nakita natin, wala naman dumadaan Nagmamadali ako, malilate na ako Kumanan ka pa rin kasi nakita mo wala manguhuli. Hindi po yun yung mga bagay na matuwid. Ano pang sinabi? Ano mang bagay na malinis? Ang Kristiyano pag-iisip ay may pag-iwas sa mga maruming kaisipan. Ano ba yung maruming kaisipan na binabanggit dito ni Apostol Pablo? Tingnan po natin yung 1 Timothy 6 verse 4. Ito po yung sinasabi, siya ay palalo, walang nauunawa ang anuman, at siya ay nahuhumaling sa mga usapin at sa mga pagtatalo tungkol sa mga salita na pinagmumulan ng inggit, away, paninirang puri, at mga masasamang hinala. So, ito po yung yung maruming pag-iisip. Ang sabi, anumang bagay na malinis. Ibig sabihin, dapat yung ating isipan, i-focus natin doon sa mga bagay na malilinis. So, sa paanong paraan? Di iwasan natin kung ano yung mga maruming kaisipan. So, saan nagmumula yung maruming kaisipan? Sa pagtatalo. Ito, practical na example. Kunyari, sa opisina, meron kayong pagtatalo. Hindi kayo magkasundo sa isang bagay.
sa trabaho o sa prosedure, kausap mo yung kaopisina mo. Dahil nagtalo kayo, pinipilit mo yung gusto mo, siya din pinipilit niya yung gusto niya. At hindi kayo nagkaayos. Nagkasigawan kayo, tumaas ang inyong mga emosyon. Ano nangyari ngayon? Inisipan mo na siya ng masama, minarkahan mo na siya, wala. Si Anthony, ganyan talaga yan. Tapos sinabi mo pa yan sa mga iba mong kaopisina, huwag kayong masyadong ano dyan. Ano yan ganito yan So lahat na ng mga sinabi rito, yung inggit, yung away, paninirang puri, yun na ngayon yung lumalabas sa isipan mo. Sapagkat, sa nagumpisa yun, doon sa mga pagtatalo-talo. Kaya dapat iwasan natin yung mga pagtatalo-talo sa pag-uusap natin. At mag-focus tayo doon sa mga bagay na malinis. Di ba po? Dapat marunong tayo makinig sa kausap natin o sa kapwa natin. Baka mamaya tayo pala yung mali. Di ba? Kasi yung pagtatalo-talo nga, ito na nga yung nagkikreate sa atin ng mga bagay na nag-iisip tayo ng masama sa kapwa. Minamarkahan na natin sila. Wala yan. Ganito yan. Ganyan yan taong yan. Kasi hindi kayo nagkasundo O nag-isip ka na ngayon ng masama. Ano pa? Sabi rito, anumang bagay na kaibig-ibig. So kanina malinis, ngayon naman kaibig-ibig. Ano pa itong bagay na kaibig-ibig? Alam niyo po itong Greek word na sinabi rito sa Philippians chapter 4, dito sa kaibig-ibig, ito po ay dito lamang ginamit sa verse 8 ng Philippians chapter 4. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung mga bagay na iwasan natin yung mga bagay na makakasakit sa kapwa natin kahit totoo. Meaning, hindi naman po ibig sabihin na yung katotohanan ay hindi na natin susundin o hindi na natin ipaglalaban yung katotohanan. Pero, kung sa tingin mo na hindi naman kailangan mong sabihin o isipin o marinig pa yung mga bagay na yon at ito ay makakasakit lang sa kapwa mo, huwag kang mag-isip ng mga ganito. Huwag mong i-focus yung isip mo dito. Pagkos, i-focus mo yung isip mo doon sa mga kaibig-ibig na bagay. Ano sinabi rito? Ang sabi ni Apostol John sa 1 John 4:11, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. So kung may nakita po tayong kapintasan sa ating mga kapatid, huwag po tayong mag-dwell dun sa mga kapintasan, kundi dun sa mga bagay na kaibig-ibig, dun sa ating kapatid. Yun po yung sinasabi rito sapagkat bakit? Inibig tayo ng Panginoon Una niya tayong inibig. Dahil inibig na tayo ng Panginoon, nagkaroon na tayo ngayon ng pag-ibig sa ating kapwa. Ito man ay hindi pa perpekto, pero meron na tayo nun. Anong dapat natin gawin? So dapat i-practice natin yung pag-ibig na yun sa kapwa natin. Sa paanong paraan? Sa pagkakaroon ng kaisipan na kaibig-ibig. Sa paanong paraan? Sa pag-iwas sa kaisipan na ikaw ay makakasakit o makakapintas ka sa iyong kapatid. Yun po yung ibig sabihin dito na mag-focus tayo sa anumang bagay na kaibig-ibig. At sa panghuli, anong sinabi rito? Anumang bagay na kapuri-puri. Ang Kristiyano pag-iisip ay may pag-iwas sa mga kaisipang hindi kapuri-puri. So nakita natin kanina, dapat mga bagay na kaibig-ibig. Ngayon naman, dapat mga bagay na kapuri-puri. Ano po ibig sabihin nito? Paano tayo magkakaroon ng ganito? Dapat po, hindi po tayo maging mapanghusga sa ating mga kapatid. Yung po yung pagkakaroon ng bagay na kapuri-puri. Wag po natin nagadusgan yung kapatid natin, lalo na kung tayo rin, nakita natin sa harapan ng Panginoon, may kasalanan din tayo. So bago tayo tingnan yung kapatid natin, dapat yung sarili muna natin, ayusin natin. Humingi muna tayo ng tawad sa Panginoon, pagsisihan natin kasalanan natin, at tulungan natin kapatid natin. Pero alam nyo po ba, ang panghusga, hindi po lahat ng panghusga o paghatol ay mali. Mayroon pong itinuturo ang Biblia na matuwid na paghatol. Anong sabi sa John chapter 7 verse 24? Ito, ang Panginoon Hesus mismo po ang nagturo nito. Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. So ano raw po yung matuwid na paghatol? Ito yung tamang paghatol na hindi nakabatay sa panglabas sa anyo. Ang paghatol ay nakabatay ayon sa katotohanan ng kapahayagan ng Diyos sa kanyang mga salita at ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Kanya. So kung tayo po ay nagsasabi na tayo mga Kristiyano na,
Ito ang tinuturo na salita ng Diyos na katotohanan. Kung nakikita po natin na ito ay may mga bagay na mali, na salungat sa salita ng Diyos, tama po yung paghatol natin doon. Pero kung ang paghatol natin, nakatingin lang tayo sa panglabas, yun po yung maling paghatol. Kagaya po na sinabi nga dito, huwag humatol upang hindi mahatulan. Matthew 7 verse 1. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. Di ba? So yun po yung mga bagay na kapuri-puri. Iwasan po natin yung paghatol. Yung mabilis na paghatol natin sa ating kapatid. Ito po, mahirap to eh. Kahit po tayo ay mananampalataya na, minsan nahuhulog pa tayo rito eh. Mabilis tayong humatol sa ating mga kapatid. Kaya, ano po ang dapat nating gawin? Ano po yung mga hamon na nakita natin na dapat nating gawin sa ating buhay upang magkaroon tayo ng Kristiyano pag-iisip? Una po, dapat lumalim tayo sa pagkatuto ng salita ng Diyos. Ito po yung mahalaga. Hindi po natin magagawa yung mga bagay na ito, yung mga bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri, kung hindi po tayo lalalim sa salita ng Diyos. So tingnan po natin muli ang ating buhay Kristiyano, i-assess natin, gaano ba tayo nag-i-spend ng time na tayo ay magbabad sa salita ng Diyos upang matuto. Diba? Dito na lang sa church. Sana pag nakikinig ka dito, nakapokus ka na matuto ka. Hindi mo kinikritik kung sino yung nagsasalita sa harap. Diba? Kasi hindi ka matututo niya pag yan ang ginagawa mo. Ibis na tumanggap ka ng biyaya, hindi ka tumatanggap ng biyaya sapagkat yung kaisipan mo, wala kang Kristiyanong kaisipan. Ikaw ay mayroong makamundong kaisipan. Hindi ka talaga matututo niyan. Ano pa, sa atin, mga ama ng tahanan, kagaya nung preaching nung nakaraan, dapat nating turuan ang ating asawa at mga anak na matuto ng salita ng Diyos. Tayo yung responsible po doon. Meron ba tayong mga Bible study, devotion sa bahay? Dapat tayo po nangunguna doon, hindi yung asawa natin babae. Ito po ay iniatang ng Diyos sa atin bilang tungkulin na turuan natin ang ating asawa at ang ating mga anak ng kanyang mga salita. Yun po yung hamon sa atin ngayon para tayo ay mag-cultivate o magkaroon ng Kristiyanong kaisipan. Ngayon, ano po ang warning sa mga natutunan natin ngayong umaga? Kung walang sigasig at pagsisikap na mag-aral ng salita ng Diyos upang ibabad natin ang ating mga kaisipan, anong mangyayari? Kung wala pong pagsisikap na mag-aral ng salita ng Diyos, magkakaproblema po tayo sa pagkakaroon ng Kristiyanong pag-iisip. No? Hindi po tayo magkakaroon nito. Hindi natin makukultivate itong Kristiyanong pag-iisip. Konting problema, konting worry, apektado na tayo, mabilis tayong mag-react, mabilis tayong gumawa ng mga kasalanan. Kasi pag-iisip natin, hindi natin kinukultivate eh. Dahil hindi tayo nagbibigay ng sigasig na mag-aral ng salita ng Diyos. Diba? Anong mangyayari? Ito mga epekto nito, pwede tayong bumagsak sa kasalanan. So sa tuwing tayo lumalaban sa kasalanan, bakit lagi tayong talo? Ba't itong kasalanan na to, Lord, bakit lagi ako naiinggit? Bakit laging hindi ko makontrol yung emosyon ko? Lagi ako napapasigaw. Lagi akong pag may kausap ako para akong nagkikipagdebate. Kasi kulang ka sa kaalaman. Kulang sa kaalaman sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tapos, anong susunod? Natatalo ka ng kasalanan. Diba? Anong susunod? Mawawala na yung kagalakan ng kaligtasan mo. Ibig sabihin, magkakaroon ka na ng duda. Yung pong joy of salvation, ang ibig sabihin po nun, alam mo na ikaw ay hindi nakaway ng Diyos, anak ka na ng Diyos, ikaw ay ligtas, ikaw ay langit ka na. Yung po yung joy, yung joy ng salvation. Ngayon, kapag ka ikaw ay nagkakasala ka, kagaya nung nangyari kay David, di ba sabi niya, restore unto me the joy of your salvation. Nawawala na po yung joy of salvation. Tinatabangan ka na. Ayaw mo na makinig ng pangangaral, tinatamad ka na mag-pray, tinatamad ka na mag-Bible reading. So, yun na yung nangyayari. So, ang pinaka-worst na sana tayo ay wag humantong o ingatan tayo ng Panginoon na wag niyang pahintulutan ay yung pong tuluyang pagtalikod kay Kristo.
Alam niyo po itong pagtalikod, gaya nga po nung binanggit ko nung Thanksgiving nakaraan, ako po ay dumanas ako nito yung binabanggit ng mga theologians sa darkness of the soul. Na nakita ko sa sarili ko, unti-unti na po akong nanlalamig at unti-unti akong tumatalikod sa Panginoon. Ngunit salamat sa Panginoon, hindi niya po yun pinahintulutan. Hindi po yun sa sariling kakayanan ko dahil sabi ko nga po sa inyo, kung hindi dahil sa Panginoon, malamang wala na, tumalikod na ako sa Panginoon. Pero ito po yung epekto kapag wala tayong sigasig na mag-aral ng salita ng Diyos at i-cultivate natin yung Christian mind o yung Christian pag-iisip, posible po tumalikod tayo sa Panginoon kung tayo wala talagang tunay na pananampalataya kay Kristo. Yun po yung total o yung apostate. Pwede rin naman po ang isang mananampalataya mag-backslide for the meantime dahil nga siya ay hindi na niya nagagawa mga bagay na ito, ngunit siya ay ibabalik muli siya ng Panginoon, itutuwid muli siya ng Panginoon. Kaya po ang salvation, hindi po ito nawawala. No? Wag po kayong maniwala doon sa nagtuturo na ang salvation nawawala. Ito po ay sigurado na sapagkat ito ay gawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi ito nakabatay sa sarili natin, yung ating kaligtasan. Pero kung wala ka talaga noon, talagang tatalikod ka sa Panginoon kasi anong sabi? Sila ay tumalikod sapagkat una pa lang, hindi na sila kabilang sa atin. Yun yung sabi sa 1 John. Kung bakit sila tumalikod kasi, they are not of us. Sabihin, hindi talaga naligtas. Wala talaga yung tunay na faith. Pero kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kahit anong mangyari, hindi ka tatalikod. Yun ang pangako ng Panginoon. Yun ang dapat na ating panghawakan. At sa panguli, ito po, kung walang tunay na relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang biyaya ng Ebanghelyo sa pananampalataya, imposible na magkaroon ng mga bagay na ito. So again, kayo po ang nakababatid ng kalagayan ninyo sa mga salita ng Diyos na ating napagbulay-bulayan, napag-aralan. Salaminin ninyo kung ano kalagayan nyo ngayon sa harapan ng Diyos. Ako po ay namamanik muli sa inyo. Ngayon na po ang panahon, ngayon na po ang oras. Tinatawagan po kayo ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay inyong sampalatayanan. Tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan, pagsisihan ng inyong mga kasalanan at sampalatayanan siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat ito na po ang panahon. Wala na pong dapat na paghihintay o sa susunod na lang, pagbabawalang bahala. Marahil ikaw, ilang taon ka nang ma-attend dito sa CRC. Pero hindi ka pa sigurado. May duda ka pa sa kaligtasan mo. Hingin mo ang biyaya ng Panginoon. Nabigyan ka ng tunay na kaligtasan, tunay na pananampalataya. Na itong pag-aalala mo na baka hindi kaligtas, mapalitan ito ng Kristiyanong pag-iisip na magtuungkas ng mga bagay na ikaw ay magkaroon ng tunay na kapayapaan sa Panginoon na nagdudulot ng Kristiyanong pag-iisip. So, yun po ang ating mensahe sa umagang ito. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti ninyo sa inyong mga salita. Muli na namang nagpaalala sa amin. Muli na namang nagturo sa amin ang inyong mga salita na nakita namin, Panginoon. Ang pagkakaroon ng Kristiyanong pag-iisip ay inyong kaloob sa pamamagitan ng inyong biyaya sa kapayapaan na dulot ng Ebanghelyo ng aming Panginoon Jesucristo. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa. Hindi po kami ligtas o immune sa mga bagay na kami ay nagwo-worry, mga bagay na nag-iisip kami ng masasama, na sa mga bagay na mga pagkakataon na kami nagkakasala na sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Alam namin na hanggat kami narito sa lupa ay magpapatuloy ang mga ganitong bagay, ngunit alam namin sapagkat kami nasa inyo ng aming kapayapaan, kami ay inari nyo ng ganap, kami inyong mga anak na, pinatawad na, iniligtas na sa kapangyarihan ng kasalanan, ay may kakayahan na kami upang lumaban sa kasalanan, sa puwersa nito. At may kakayahan din kami na magkaroon kami ng sigasig na linangin o pagsumikapan na magkaroon ng Kristiyanong pag-iisip. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa. Bagamat kami pan po, Panginoon, ay patuloy na nagmamakaawa sa inyo, dalangin ko po, Panginoon, mga naririto na wala pang tunay na pananampalataya ay katagpuin niyo sila, Panginoon, ng inyong mga salita, na makita nila ang kaligtasan na ini-offer ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang ginawa na
pagbibigay ng kanyang buhay, pagbabayad ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo ng kanyang buhay. At sa kanyang muling pagkabuhay ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan ang sino mang sasampalataya sa kanya. Salamat po Panginoon, purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.